dapat daw mag-ingat sa mga text hijacking scam. Narito po ang report. Nabibilang na ang araw ng mga pogo sa bansa bago sila tuluyang i-ban sa December 31, may bagong modus daw ang mga ito para maipagpatuloy ang panluloko. Tulad ng dati, sa text message pa rin sila umaatake. Pero hindi na sa mga raffle kuno o job offer. Ngayon, nagpapanggap na silang mga lehitimong e-wallet company. Ang bagong style ng pambubudol, magte-text sa mga subscriber na kunwaring na-deposit na halaga sa kanilang e-wallet. Ipapa-verify ang account gamit ang link at kapag pinindot, mananakaw na ang impormasyon ng user. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, gumagamit ang mga scammer ng tinatawag na International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher na iligal sa Pilipinas. Ikinakabit ito sa laptop at gumagana sa limitadong distansya. Ito raw ang dahilan ng sandamakmak na text scams ngayon sa Quezon City, Makati at Maynila. Ang IMSI catchers, hindi nila kailangan ng SIM card. Pwede silang mameke ng numero. Mukhang legitimate yung kanilang message. Kasi yung heading, message header nila, GCash or Maya. Reminding you to update your account, otherwise isasara. And you have to click a link. Una nang nagbabala ang Maya tungkol sa anilay text hijacking scam. Hinding-hindi raw magte-text ng link ang Maya para i-verify ang account ng user. May kaparehong babala na rin ang GCash. Mapanglito ang bagong scam na ito. Kaya payo ng mga otoridad para hindi mabiktima, burahin agad ang anumang text na may link nang hindi na aksidenteng mapindot. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.